Kasalukuyan nagsasagawa ng pagdinig ang Senado kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Sa kanyang pagharap sa Senate hearing, isiniwalat ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang mga isinagawang operasyon umano ng Davao Death Squad noong mayor pa si Pangulong Rodrigo Duterte ng Davao City. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Magandang tanghali. Sa floor, alas 10 nga ng umaga na magsimula dito sa Senado ang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa mga bagong revelasyon ni retired police Arturo Las Cañas sa issue ng Davao Death Squad at ang umano'y mga pagpatay nila noon ng kriminal sa Davao City. Floor, ito'y bunsod nga ng resolusyon ni Senator Antonio Trillanes sa 4 noong Pebrero para buksan muli ang investigasyon ng Senado at pakinggan ang pag-amin ni Las Cañas na ayon nga kay Senator Trillanes ay tumutugma sa naging testimonya noon ni Edgar Matubato sa pagdinig ng Senado. Sa ngayon, Flor, nagpapatuloy pa rin yung pagbibigay ng testimony sa laysay ni Las Cañas dito sa Senado at kanina sa kanyang panimulang statements kanina ay sinabi niya yung paglalahad niya dito ng katotohanan ay dahil sa kanyang konsensya o nakukonsensya na dahil sa mga nagawa noon sa Davao City. Flor, hanggang ngayon iniisa-isa pa rin niya yung mga ginawang pagpatay noon ng DDS. Kabilang na nga yung nabanggit na rin niya dati sa kanyang sworn affidavit at sa press conference, yung pagpapasabog nila na isang mosque sa Davao City. Ang pagmassacre nila sa Patasaha family, kay Jun Bersabal, Jun Pala, sa teroristang si Salik Maslum at iba pa. Flor, dito sa pagdinig ng Senado, marami rin siya mga sinasabi na wala doon sa sworn affidavit na binigay niya dito, maging doon sa pinakaunang press conference na ginawa rin dito sa Senado. At bagaman patuloy yung pagbibigay nga niya ng testimonya dito sa hearing, may mga panakanakang pagsingit naman ng pagtatanong yung ilan sa mga senador, lalo na kung meron sila mga napupuna na pailan-ilan na nakikita nilang inconsistencies o yung mga hindi tumutugma sa kanyang mga sinasabi dyan mismo sa pinasa niyang sworn affidavit. At sa panimula ng hearing kanina, nagbigay din ng speech ang chairperson ng komite na si Senator Panfilo Lacson. At ayon nga sa kanya, nilay daw niya yung rules na bagaman pinapayagan niya na magsalita sa pagdinig sa Las Cañas ay hindi ibig sabihin nito na tatanggapin na nila lahat yung kanyang mga salaysay at dapat magpakita siya ng ibang corroborative evidence sa kanyang mga sasabihin. Hindi rin anya tatayong korte ang Senado na siya magdedetermina sa mga kasong sasabihin niya at kung totoo bang may pananagutan si Pangulong Rodrigo Duterte na nooy tumayong mayor ng Davao City. Flor, pakinggan natin yung bahagi na naging pahayag ni Committee Chair Senator Panfilo Lacson kanina sa pagdinig. To hear what SPO3 Las Cañas has to say. This committee is not a court of law that will render judgment on the guilt or innocence of certain individuals. It is not a prosecutor that seeks the existence or absence of probable cause against persons being implicated in the commission of a crime. In a democracy such as ours, we do not suppress the voice of dissent and assertions of compunction and spiritual renewal, but not without a consequence on the part of the accuser for any misuse or abuse of his basic rights under existing laws of the land. Having said that, retired SPO3 Arturo Las Cañas and the other resource persons appearing before this committee will be questioned by the members present. Flor, naasahan nating mamayang hanggang 2 o'clock ng hapon magpapatuloy itong pagdinig ng Senado dahil mayroon tayong plenary session mamayang alas 3. Yun na yung pinakamatagal na maaaring itagal nga nitong pagdinig ng Senado at inaasahan natin marami pang matatanong sa mga pahayag ni retired police Arturo Las Cañas, lalo na't meron sila mga nakikitang inconsistencies sa kanyang mga sinasabi dito sa pagdinig. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado. Balik sa'yo, Flor. Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado.